Good day mga idol. So ito konting kaalaman sa pag-setback at paano tayo magse-setback ng ating mga primary branches doon sa ating trunk at kung gaano ang laki na dapat nating kunin muna bago tayo mag-setback doon sa trongko. So itong gagawin ko ngayon na ito ay konting kaalaman lang at tips para doon sa pagbobonsai natin. Kung mapapansin nyo, yung mga sanga na yan, yan ay mga patubo natin ngayon dahil ito lang muna yun nung umpisa. So ito, mga patubo natin lahat yung sanga na yan dito na sa garden. Tapos, makita niyo may marking siya na black tatlo. So, yun. So, ito yung tinatawag na 50%. So, kung ang tronco natin is 100% ay ang diameter niya, so, i-divide natin ng dalawa, ang 50% ay ito. So, yan ang 50%. So, itong isa naman na to is 40%. Ito naman ay 30%. So, ayan, makita nyo. Yan yung pinakalinya ng 30%. So, sa madalit salita, nagsasetback ako ng primary, nasa 30% siya. So may dahilan yun bakit 30% pa lang nagse-setback na ako agad ng primary. Kasi nga, nung una, yung primary kasi natin, kapag sinakto agad natin siya ng 50%, ang mangyayari wala pa tayong secondary dahil sa setback natin yan. So maiiwan pa lang yung isa. Tapos nun, tutubo yung secondary natin na 1, 2, 3. So sa secondary 1, 2, 3, hahata kasi yan. So pag humatak ngayon yan, aalsa pa to, itong primary. So pag umalsa ngayon to, ang mangyayari sa atin, papalo tayo ng 40%. So sa 40% na yun, nandun na yung secondary branches natin. Then, after nun, pagka-setback natin ng 1, 2, 3 secondary, dahil proportion na yung secondary 1, 2, 3 natin, dito sa primary, magwa-wild uli yan, aalsa uli yan. Pag alsa ngayon yan, sakto ngayon tayo ng 50%, yung laki ng primary natin, sakto dun sa laki ng tronco natin na sinasabing 50%. So, ang kagandahan doon, ang advantage pa ng maaga pa lang isine-setback ng ating primary, bukod sa nagpo-proportion na yung primary natin sa tronco, ang nangyayari, yung mga sugat natin dito, pag sinetback halimbawa dito yan, ang nangyayari, yung putol na yun, sumasabay din ng hilom. Maganda yung nagiging paghilom ng sugat. Hindi kagaya nung malaki kagad yung primary natin, 50% kagad dito, wala pang secondary. So, pag ihilumin mo yun, so pag pinaghilom mo yun, magiging baliktad na ngayon yung ano natin, magiging 60% na yun. So 60%, dito na tayo pumunta ngayon. Hanggang pumunta na ngayon dito yung sumunod naman, yung tertiary. So wala na tayo sa 50%, hindi na siya proportion ngayon doon sa tronco natin. So doon lumalabas ngayon yung freestyle ng mga paggagawa ng bonsai. Kasi nga, hindi mo naman pwedeng sabihin na 50% isasakto mo pa rin siya ng foliage. Yung mismong canopy ng triangle natin, ganun pa rin ang kalalabasan. Hindi na, kasi syempre, malaki na yung primary natin eh. So pag malaki na yung primary natin, ang mangyayari ngayon sa kanya, lalagpas na ngayon yun, yung foliage natin dito sa tronco. So doon ngayon lumalabas yung freestyle na ikaw na yung gagawa ng paraan para wag masayang yung puno at mapaganda. Pero para sa akin, mas maganda yung gano'n kasi lumalabas yung kakaibang puno. Kagaya nung ginagawa ko dun sa loob. So ayun, nandun, balik tayo ngayon. So pagdating ngayon doon, kung 30% pa lang nagse-setback na ako, so ito yung 30%, primary yan, ito yan. So mapapansin nyo, dalawa na iniwan ko, isa, dalawa, di ba? So putol na dito yan. Puputulin ko ngayon dyan yan. Ayun siya. Ayan. So pagputol ngayon dyan yan, ito ngayon 1, 3, dito tutubo yan. Dito tutubo. So mula dito, tsaka dyan, ayan. Ayan. So ang bilang niya, naglalaro 2 inches yan, no? Yung haba niya, tsaka dito, tsaka yan, 2 inches. So yung number 2, dito patutubuin sa 2 inches din. So dito, ayan. So dyan patutubuin 2 inches. So ayan. So nabuo ngayon natin yung 1, 2, 3 ng 2, 4, 6. Tatlong biyak siya doon sa 1, 2, 3, di ba? So ayan, nakuha natin. Then pagkatapos nun, pagkaputol ngayon yan, so puputulin na natin yung malakas. Kagandahan pa dyan, ipapalaki tayo doon sa apex, sa continue ng trunk natin. Doon pupunta lahat ng pagkain. So ito rin, putulin na din to. Ito
kita nyo yung primary natin, wala masyadong likot. Ayun lang, nakaganon lang siya. Tapos, kung mapapansin nyo yung 1 tsaka 3 na to, kung saan tumubo, nasa 1 o'clock to. Ito naman nasa 11 o'clock, ayan siya. Di ba? So, pag binend natin to dito, yung tubo naman ng number 2 dito, 11 o'clock siya. So, yun. Ngayon, naputulan natin yung dalawa. Ngayon, yung pagkain nito, pag pinakain natin yung puno natin, dito na ngayon pupunta. So, mas bibilis ngayon yan, saktong-sakto yung ginawa ko dyan sa, sa puno na to. Ayan, to pinuka natin yan. So, dito pupunta ngayon yung pagkain. Mas bibilis ngayon yung hilom niyan kasi wala nang kumakain doon. Magbabawas pa tayo. Ito, kulang pa to ng laki. Ayan. Kasi kinakailangan may sugat siya. Oh. Kaya ito hindi ko pinuputol. Pero nakaabang na yung 1-3 niyan. Ayan oh. 1, 3. Di ba? So, dyan na putol niyan. So, ito, hindi pa ito puputulin kasi nga gagawin ko itong palalagpasin ko talaga siya ng gusto kong maging proportion siya ng 50% muna dito kasi ang plano ko ito ay gagawin kong pseudo apex. So hindi siya magiging pseudo apex kung yan 50% lang, kinakailangan pa siya para magandang tignan. Ayun o. Pseudo apex siya. Nasa likod dyan wala sa front siya mga idol. Kasi ito yung pinakasugod natin. Nakapunta to dito. So yan yung makikitang unang-una bago yung isang apex sa pseudo na yan. So ito sinasabi ko. So ayan. So yun lang mga idol. At sana meron kayo natutunan sa aking pag-setback ng puno. So, hindi basta pag-setback lang, kailangan alamin natin yung tamang detalye ng setback.